Pinaaaksyonan na ng anti-crime group na Citizens Crime Watch sa Ombudsman ang umano'y matagal nang nakabinbin na demanda laban kay dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Shoutout po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So ang topic natin ngayon for today's video, Atty. Topacio, sumusaw na rin, diba? Sa paninira kay Yorme Isko Moreno. Yan po ang ating pag-uusapan kung saan ay actually kagabi pa natin to nakita sa interview ng bilyonaryo na isa ring news media. So sabi niya itong si Topacio binubuhay niya itong kaso na kung saan sinampa nga noong 2022. So kung maalala niyo po itong issue sa benta sa Divisoria Mall daw, ay talagang yan ang ginamit para siraan itong si Boss Y. At ngayon binabalik na naman nila kasi nga alam nila malakas si Boss Y. So pero bago yan, panoorin muna po natin itong si Atty. Topacio. Pasok. Pinaaksyonan ng Citizens Crime Watch ang nakabingbing kaso sa Ombudsman ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Yan ang weekend agenda report ni Just Ignacio ng Abante Radio. Pinaaksyonan na ng anti-crime group na Citizens Crime Watch sa Ombudsman ang umano'y matagal nang nakabinbin na demanda laban kay dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kaugnay ito sa pagbenta umano ng ilang ari-arian ng dating alkalde sa Maynila. Sa pulong balitaan nitong Sabado sa Kamuning Bakery sa Quezon City, sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio na nagsiyasat sila tungkol dito, base na rin sa reklamo ng mga vendor sa Divisoria Public Market. Ni-research po namin kung ano itong mga properties na ito. At nakita po namin, online search lang naman, na 2022 pala ay mayroon ng demanda ito sa Ombudsman for graft against Mayor Isko. At that time, he was running for president. Ayon pa kay Topacio, nakita rin nila na meron ng isinampang graft case laban sa dating Yorme ng lungsod na ifinail noong kasagsagan na tumatakbo siya bilang Pangulo noong 2022 presidential elections. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakitang aksyon tungkol dito. So yung mga Iskonians na napanood nyo, di ba? Sumausaw na naman talaga itong si Atty. Topacio. So, sinasabi niya, nag-research kami, sabi niya, 2022 pa yung kasong ito. Yung graph, alam naman po natin sa mga Iskonians, alam natin lahat to. Di ba? Ang nagsimula yan nung panahon niya nung 2022 election. At itong tumatakbong mayor ng Maynila, itong si Alex Lopez, yan, na kalaban ni Mayora nung panahon na yon. At si Yorme, siyempre tumatakbong pagka-presidente, dyan po siniraan si Yorme nung panahon na yon. Alam natin lahat yan, mga Iskonians, So ngayon, yun ang gusto mangyari ngayon ni Topacio, na buhayin daw sa Ombudsman. Kasi sa hindi nakakalam, lahat po naman talaga, kahit sinong leader o may pwesto sa gobyerno, ang puntahan talaga kung may nagreklamo ay sa Ombudsman. Pero totoo nga ba yan, yung pinupukol sa kanya na parang corruption ng kanilang sinasabi, na kanilang sinampa nga daw, na ngayon ay gusto nilang buhayin. So paulit-ulit man yan. Sinasabi ko sa inyo lagi, di ba mga Iskonians, dalawa lang ang pinupukol kay Yorme, isang benta at saka isang utang. So itong si Atty. Topacio kasi lagi po yung sumasawsaw sa hindi nakakaalam. Lahat ng may init na issue nandyan siya. At yung mga naging kliyente niyan, itong si dating ERAP,
Di ba? Nakulong naman din si Erap. Si Gloria Macapagal Arroyo, nakulong din. Nung kasagsagan ni Tebes, naalala niyo si Congressman Tebes, di ba? Yun, naging kliyente rin niya, pumasok din yan si Tupac Siu, no? Ngayon, nagtatago na si Tebes. At nung kasagsagan naman ng Pogo, di ba? Yung hearing dyan sa Kamara at sa Senado, pumasok na naman itong si Topacio. Naging lawyer na naman itong si Cassandra Ong. Di ba? Mainit na naman yung Quadcom. Dinidemanda na naman niya itong si Dan Fernandez. At nung mainit na naman itong insertion daw sa budget o blank budget, di ba? Dahil kagagawa ni Speaker Martin Romualdez, kinasyon na naman siya. So, yun, nakikita natin yung eksena ni Topacio lagi sumasawsaw. Ngayon, siguro, nabalitaan niya. Siyempre, baka may mga taong nasa likod din yan. Bagamat attorney siya, trabaho niya yan. Pero kung titignan natin, karamihan sa mga hinahawakan niyang mga kaso, talaga namang may kinalaman. Diba? Sa pagtataksil sa bayan. Kasi, kagaya ng Pogo, diba? Ano po bang naidulot niyan sa ating bayan? Marami. Krimen, human trafficking, drugs, online scam, marami. At yung mga personalidad na nagkakaso rin sa gobyerno, kaya nga sabi ko sa inyo, nakulong pa yung mga iba. So nakikita natin parang sa kanya kahit sino na lang, basta sikat na controversial na tao, pumapasok itong si Attorney Topacio. So alam naman natin, ang sagot dyan, paulit-ulit sila, kaya paulit-ulit po natin na sagutin, di ba? Ang pinag-uusapan kasi talaga dyan, yung Divisoria Mall na kinatitirikan ng yung lupa doon sa basement, no? Ginawang public market. Pero ang totoo niyan, matagal na yan, di ba? Nasagot na nga natin. May kasunduan kasi dati itong si Mayor Lopez nung siya pa yung nakaupo bilang mayor since 1992 pa yan. Tapos pinaupahan po yan, no? Tsaka hindi nakakalam sa istorya, ulitin lang natin kasi inuulit-ulit nila. Pinupahan niya ng 25 years doon sa private company na Link World ang pangalan. At nung pinaupahan yan, luging-lugi ang gobyerno ng Maynila. Bakit? Napakamura po 20 pesos per square meter, di ba? Di ba luging-lugi yung collection ng Maynila, napakaliit. Tapos ang laki niyan nasa 8,000 square meter. Di ba parang lugi po, wala halos kinikita yung gobyerno ng Maynila, no? Tapos after 25 years natapos daw yung kanilang kontrata, pero ang umupo nun si Erap. Pag upo ni Erap, ni-renew. Ganun pa rin. Imagine mo, after 25 years ni-renew pa ni Erap, same price na naman, 20 pesos per square meter. Di ba? So, luging-lugi. Kumbaga, hindi mo na sa matatawag na asset at hindi mo na rin sa pwedeng ituring na malaking tulong sa income ng Maynila dahil sobrang mura po. Luging-lugi. Kaya nga, magkano kinikita nila? Halos 160 lang. 160k per month. Sobrang mura, no? At maabot lang ng 2 million kada taon. So, sino man dapat magpaliwanag dyan? Yung sinasabi natin panahon ni Erap, sino bang vice mayor niyan? Itong si Mayora. Siya yung vice mayor nun. At pagkalis ni Erap, di ba? Nanalo na si Boss Y. Siya naman yung vice mayor. So, alam talaga niya yung istorya. Kaya, sino ba talaga nakakaalam ng istorya na yan, ang pagpapaliwanag kung ano nga ba talaga nangyari? Si Mayora pa rin, di ba? So, narito yung kanyang paliwanag. Itong si Mayora, para yung hindi pa nakapanood, no? Yung konting video po, ipapalabas natin dito mamayang live yung kalahati. Alright? So, narito na si Mayora. Pasok, Mayora, pakipaliwanag muna. Area public market. Again po, ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Opo. Yung lupa po na yon, matagal na pong
hindi nasa ating hindi na po tayo ang namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 13, 1992. Paano po nangyari yon? Pumasok po sa isang kasunduan yung dati pong alkalde, si Mayor Mel Lopez, sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po ibinigay na po niya yung pamamahala ng lupa na yon kasama po yung Divisoria Public Market sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. So you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan hubang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus square meters. So, from 1992 hanggang natapos po yung 25 years contract lease contract po dun sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po in 25 years. Okay. And the sad part of it po, pagdating nung 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Former Mayor Estrada. Nirenew po yung contract. In other words po, per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. So yun guys, mga ka-Iskoyans, no? Napanood nyo. Napakalinaw nung paliwanag ni Mayora, di ba? At alam nyo kung sino man dapat magdemanda, di ba? Kung may anomalya yan, kung may korupsyon, wala nang iba kundi itong si Mayora. Kasi alam na alam niya yung istorya niyan, kung ano ang nangyari, di ba? Dahil alam ni Mayora na dumaan sa tamang bidding yan, maayos ang proseso, walang korupsyon, hindi niya yung ginagamit sa panahon na yun. Na dapat pwede niyang gamitin yan, no? So kahit sabihin niyang, naku, nagkaroon ng kutsabahan yan, kaya nabenta, napilitan lang ako, di ba? Kaya ko yan in-approve bilang isang presiding officer, pero wala pa tayong naririnig na ganyan. Kasi nga alam ni Mayora, wala siyang pwedeng ipukol dyan. So dahil hindi may pukol ni Mayora, siyempre, yung sa kabilang panig, baka nga, no? Itong sa likod ni Atty. Topacio. Sino kaya ang nasa likod at anong intention? Para lang ba ito sa mga vendor na sinasabing agarbyado sila, no? Sa Divisoria Public Market? Paiyak-iyak pa yan noong 2022 yung mga nagdemanda puno, no? Kaya Yorme. Pero nasa likod dati niyan itong si Alex Lopez. Siya yung nagpa-presko, no? Kung maalala nyo po, di ba? Para lang masiraan nga itong si Yorme sa kanyang presidente at itong si Mayora sa kanyang pagtakbo bilang mayor. Pero wala po silang napala. At ngayon, yan naman si Topacio. Sumasaw-saw na naman talaga. Akala ni Topacio, sa ganyang pagsaw-saw niya ay masisira si Yorme. Hindi po. Matalino po ang batang Maynila. Alam natin ang totoong nangyari at naging transparent yan. Di ba? So mamayang gabi sa live natin kung saan napunta yan, bagamat alam nyo na, i-discuss po natin ulit para sa mga ibang ka-Iskoyans natin na gustong malaman ang kabuuan. No? So, ano po masasabi nyo dito mga ka-Iskoyans? Mag-comment down below po kayo yung opinion nyo, sa loobin nyo. Kailangan po, lalo na yung suporta natin kay Boss Wire. Alright, so hanggang dito na po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much for pagpalain tayo ng pong Mega Bahal. Manila, God first.